Muling nagbigay ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya at nanindigan na mayroon ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Sa panayam kay Ombudsman Boying Rimulya nitong Sabado, December 6, ikinuwento ni Rimulya kung paano nakarating sa kanya ang dokumento. Aniya, ipinakita umano ng tagapamagitan ng ICC ang buong kopya ng arrest warrant ni de la Rosa. Nabanggit din niya ang hindi ngayon pagpapakita ni de la Rosa sa publiko matapos pumutok ang mga balitang warrant of arrest sa kanya ng ICC. Pagsisimula ni Boying Rimulya, doon ako nagtataka kasi alam mo naman ang trabaho ko, accountability. Ani Rimulya, inabiso raw sa kanya ang isiniwalat niya noong balita kaugnay sa warrant of arrest ng ICC dahil na rin sa trabaho niyang bigyan ng accountability ang mga public officers bilang ombudsman. Dagdag pa niya, kopya lamang ng nasabing warrant ang mayroon siya at dapat dumaan ang orihinal na utos ng ICC sa executive department sa bansa, imbis umano sa kanya. Sabi pa ni Rimulya, accountability of public officers po ang trabaho ng ombudsman, kaya yan po'y inabiso sa akin. Kaya lang, hindi ako binibigyan ng kopya kasi yan po ay dapat sa executive department dadaan, hindi po sa akin. Pagpapatuloy naman ni Rimulya, hintay-hintay lang daw at depende sa ICC kung kailan umano nito may isisilbi ang warrant of arrest sa naturang senador. Hindi ko po alam kasi depende yun sa ICC at niliwanag ko na yan sa mga kumakausap sa ICC. At ang sabi nga sa akin ay hintay-hintay lang sapagkat mayroon lang silang tinatapos upang pwede nang iserve ang warrant. Pagtatapos pa niya, matatandaang nauna nang sinabi ni Rimulya na naglabas umano ang ICC ng warrant laban kay de la Rosa at mayroon siyang hindi opisyal na kopya nito. Sinabi naman ng Department of Justice o DOJ na ipatutupad ng pamahalaan ang warrant sakaling opisyal itong ilabas ng ICC. At maaaring pagdesisyonan ng gobyerno kung i-extradite o isusuko si de la Rosa sa Korte International. Ayon pa kay Rimulya, posibleng nasa Pampanga si de la Rosa. He's supposed to be in Pampanga. We're tracing his whereabouts once in a while. Anya. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ko hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Pero may mga bagay ko hindi pwede sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero dito pa po, sir, si Sen Bato sabihin. Andito ba naman yata? He's supposed to be in Pampanga. Is he also under surveillance currently? Or No lang. We're tracing his whereabouts once in a while. Nati-trace namin. Ano yan, under surveillance na siya. So, we will know. Ano na yan, we've started doing that even before this happened. So, under surveillance siya. Samantala, hindi pa pumapasok sa Senado si de la Rosa mula nang mapabalitang may arrest warrant umano sa ICC at nabigo rin siyang makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema laban sa pagpapatupad nito. Ano yung kontrobersiya daw na meron kang kopya sa cellphone mo nitong ICC arrest? At, di ba? Pwede kong pakita sa inyo. Mamaya, tignan natin yan. Pero siyempre, may nag-file sa korte at ang sabi ng korte, nag-ano na, di ba? May... Don't make the same mistake I made, brother. Correct. Pero sige, pag-usapan nga natin, Ombudsman, ano ba ito? Bakit ikaw, sinasabi nila? At bakit hindi ikaw? Yan. Makikita pa ba? Makikita ko yan. Sige nga. Kasi yung Sabado ng umaga yan. Sabado. Mga 1 month ago. 1 month ago, Sabado yun. Dumating sa bahay ko, ito mga kasama ko sa opisina dati. Yan. Sa DOJ. Yan. Tayo lang nag-uusap dito, walang nakikinig. Sige. Tapos pinag-usapan namin yan. Sabi ko, nasa na yung warrant? Yan. Pinakita sa akin isang page. Okay. Tapos, the next day, may kausap na naman ako. Yan. Yung parang nagliliason sa ICC. Okay. Nagliliason. Pinakita sa akin yung buong document. Wow. Pinakita sa akin yung buong document. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Kaya lang nung nakita nung first page pala nung nakita ko, Sabado ng umaga eh. May programa rin ako pag Sabado ng umaga. Yun nga. DCRH naman ako. Sabi ko, scoop to. Yan. Sino ba naman ayaw na scoop? Tsaka hindi, pangalawa naman, sa trabaho ko kasi, accountability of public officers. Correct. It's an accountability issue. Yes, actually.
Meron pala talaga. So, ibig sabihin, meron dahilan naman kung bakit meron pwedeng nagtatago o hindi nagpapakita. Meron naman pala dahilan. Mahanap pa ba to? Mahanap pa ba to? Sino ba to? Sino ba to? Sino ba to? Nag-joke pa nga siya, baka daw lampasan niya. Si Senator Ping Lacson. Record. So, hindi naman siya ganun ka-problematic. At least yun ang kanyang projection. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you, viewers, and have a good day. Tama-tama, meron po kayong pinost sa, ano oras ba yun? Kanina, 9 hours ago. 9 hours na, ha? 9 sa hours. Facebook. Meron po kayong mga tinukay na mga pangalan, mga apelyido lamang na makaraw ay susunod na nasangkot sa ICC. Sa inyo po bang panig, masasabi niyo po bang kumpirmado sigurado ang impormasyong natanggap niyo patungkol dito, Sentry? Let's just say na kumpiyansa po tayo dun sa bibigay ng impormasyon sa atin na privy doon sa mga nangyayari tungkol dun sa mga kaso na yan. Sila rin naman yung mga pinagkukunan ko ng mga impormasyon na dati kong sinasabi na nasa katuparan na. Kaya I don't have any reason to question to doubt yung ano niyan, veracity. And kung sila po ay susunod na nga po tiyak, mabilisan po ba ay this year or next year po mangyayari po ito? Next year pa po mangyayari yan. Pero kasi ang bilis na po nung pasok ng impormasyon kasi very aggressive yung mga investigador po ng ICC. Lalo na ngayon na yung nung natapos na yung kaso kay Duterte, na-devote na nila attention nila doon na sa mga iba pang mga significant players. So ako naman, ang isang layunin natin kung ba't natin inilabas yan, kasi di ba nagkakaroon ng speculation, sino ba yung mga iba pang co-perpetrators. So ito lang, siguro in a way na paglilinaw na ilan yan doon sa mga redacted names doon sa doon sa confirmation of charges. Sige, kung inyo pong papayagan, Senator, no? Ito pong mga apelyido na binanggit nyo sa inyong Facebook post ay ang mga sumusunod: Albayalde, Karamat, Mata, at Leonardo, pero may binanggit din po kayo na si Garma ay tinanggap na bilang testigo sa ICC kaya tanggal na siya sa kaso. So, mga apelyido lang naman po yung mga binanggit nyo, pero ito po ba ay masasabing tiyak na yung mga dating opisyal ng PNP? Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you, viewers, and have a good day. Yes. Lahat po yan, mga retired or active members of the PNP. Ako naman, yan hindi naman automatic na may issuean sila ng warrant kaagad. In fact, may investigation hindi naman sila yung pinakang principal na mga players dito. Meron silang opportunity na patanggal dyan sa kaso na yan by turning witness, no? Parang si Garma. Oo. Kasi ganun ang ginawa ni Garma. Ano siya, co-principal siya. Kaso, nag-cooperate siya, edi tanggal na siya doon sa kaso. Ganun lang naman po yun. Anong balita niyo pong huli doon kay Garma, Senator? Kasi di ho ba ang unang sinabi ay pinayagan siyang lumabas ng bansa para makipag-usap sa mga opisyal ng ICC sa Kuala Lumpur, pero sa ngayon, hindi na ho bumalik. Tama ho ba? Hindi naman ho talagang nababalik. Kasi yung mga testigo ho ay nasa labas. Kung sa ICC, kailangan silang nasa labas. Kasi kung nandito si Garma, delikado siya. Kulong siya kasi may kaso siya eh. Opo. Siya ay nasa labas, nasa kamay na siya ng mga ICC. Kaya nga natanggap na po siya. I see. Kung kagaya rin po nila Las Cañas, silang Matobato, nasa labas na po hindi sila na bumalik. Marami pa po. Marami pa pong hindi talaga sila babalik kasi kailangan nasa kustodiya sila nung ICC. ICC. Opo, when we para say, makapagtestigo sila. Opo, Senator, when we say nasa kustodiya ng ICC, nasa pangangalaga na sila, they surrendered themselves na. Sa dahig din po ba ito? Not necessarily. Not necessarily, basta't ang importante po ay ano sila, they have control of their person para pagkakailangan nilang humarap sa trial ay readily available sila. So parang naka-safe house, witness protection, ganun po?
Yan, parang ganun. Okay, sige po. Protection. Opo. So, yan kasi nagkaroon ng confusion dahil tumakas daw, hindi Si Garma, hindi tumakas. Hindi tumakas si Garma. In Sa fact, halip. kaya nga siya lumabas mismo para maging testigo siya sa ICC. Opo. Yung mga binigay po ninyo na pangalan sa Facebook, Senator, hindi po ba ito magiging parang preemptive move para for them to, hindi natin alam, magtago, umalis, o hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Parang yung isang senador, ganun ba, na hindi na sumisipot? Pero hindi ko na masyadong ino-obvious yun. Hindi po ba ito presumptive act, sir, preemptive act, Senator? Hindi po preemptive yan. In fact, it's a way out for them. Kasi kung hindi na-announce yung pangalan, pag umabot yung investigasyon sa issuance ng warrant, bubulagain na lang sila ng warrant. Pero ngayon na alam nila na co-perpetrator sila, meron pa silang ibang mga remedies, which is yung ginawa ni Garma. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferry's channel. Thank you, viewers, and have a good day. To cooperate. Diba? To cooperate. Yes. So, nasa sa kanila yan. Gusto mo bang magtago habang buhay, kagaya ni Bato? Or, mag-cooperate ka at maging malaya ka, kagaya ni Garma? At ito po yan, hindi lang yan. Ang tanong dito kasi, tatanungin nila sa sarili nila, is this the right thing to do? Ito ba ay tamang gawin na mag-cooperate sa ICC? Sa akin, maliwanag ko ang sagot dyan. Oo, kasi ito na, alam naman nilang mali yung ginawa nilang against humanity, yung pagpapakain ng mga suspects. Mga suspected. Suspected lang yun, addicts. So, ito na yung kanilang redemption. Way to redemption. So, ganun lang naman yun. Diba? Itam nyo yung ginawa ho dito sa flood control scandal. Diba yan? Sila Henry Alcantara, nagbabalik na ng mga assets. Nagnakaw sila, pero ngayon, sinasabi na nila yung nagko-cooperate sila, yan na yung panimula ng kanilang road to redemption. Yan din ito. Ganun din po ito para sa mga general na to. Kung sabihin nilang, inutusan lang kami, then sabihin nyo, bakit nyo kailangan pagpapakamartir para sa so kumbaga, ginawa nilang it works to their interest na sila ay makipagtulungan sa halip na sila po ay magtago or damputin ng ICC. Yun po. Yun ang po mismo. Ngayon na alam nyo na, nasa sa inyo po yan. Nasa kamay ninyo kung ano ang landas na tatahakin nyo. Okay. But if they go the Garma way, they surrender ang sarili nila to assist ICC. What does it say about their belief dito sa justice system ng Pilipinas when it comes sa pag-uusap natin dun sa hustisya para sa EJK victims? Ito naman po kasi, ang sinasabi naman kasi dito, yung justice system sa Pilipinas, nagwo-work siya doon sa mga disadvantaged. Pero, pagka ikaw ay makapangyarihan, yamadong-yamado ka. Hindi ka nga makakasuhan. Biruin nyo, sa dinami-dami nung pinatay, pero hindi nga makakasuhan Bakit? Kasi, sino naman hong piskal ang magkakaso niyan? Sinong investigador sa NBI magkakaso niyan? Diba papakain sila O sa sobrang walang pipirma, even yung judge niyan, sinong ha-handle niyan. Yun naman po ang sinasabi natin na unwilling and unable. So it's not an indictment of the whole justice system natin. Yung sa mga ordinaryong kaso na wala namang political implications, nagpa-function naman sa mga private citizens, mga, di ba, nagkakasuhan, nag-work siya. But for the powerful, hindi siya nag-work. Ngayon, bukod dito sa 4 na pangalan na binanggit nyo sa Facebook post nyo, meron pa rin kayong impormasyon tungkol sa iba pang personalidad na maaring redacted din yung mga pangalan na hindi nyo pa nababanggit? Napabanggit ko na dati pa, si Bongo, nandoon, tapos of course, si Bato, tapos may namatay na si dating PNP Chief Gascolan. Sila yon. Sila na yon. Sila na yan. Okay. Kaya, buo naman na yun Ayaw din natin na nagkakaroon ng speculation pa. Sasabihin, si VP Sara daw ay isasama din. Hindi ako, kahit gusto ko mang masama siya, pero hindi siya kasama. Kaya hindi ko sinasabing kasama. Opo. Ganun yun. Tama. Tama naman. And earlier,
earlier, nilalabas din yung pangalan ni former Justice Secretary Aguirre, o kahit na marami yung nairita sa kanya nung mga panahon na yun, hindi ho talaga siya kasama. So, hindi ko siya sinasama. Okay. At least yun talaga, nakukumpirma ninyo na yung mga ibang pangalan na yun na nababanggit noon ay hindi ho talaga kasama. Okay. Hindi kasama. Hindi kasama. Ngayon, yung kay VP Sara ho, na-mention siya ni Las Cañas a few times, pero hindi po enough yun for the case to develop kasi mataas po ang threshold ng ebidensya ng ICC bago ka may issue ng warrant. Kaya ho yung mga kababayan natin na iniisip na ito si Duterte ay na project lang, na kidnap, hindi po. Kumpleto po, sandamakmak yung ebidensya laban sa kanya. Gumawa siya ng krimen. Yung ano yun, sinertipikahan talagang merong dokumento at ebidensya. Matanong ko lang, Senator, no? Kasi napupulaanan kasi itong si Ombudsman Boying Rimulya na sinasabi niyang may nakita na daw siyang arrest warrant. Sinasabi ng kapatid niya, si DILG Secretary John Vic, digital copy lang naman daw yung nakita. Kayo ho ba, may idea ho kayo, Senator, kung yung bang arrest warrant po ba ay tinransmit pa lang digitally o meron na ho talagang on its way na physical copy? Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you, viewers, and have a good day. Meron po tayong impormasyon dyan sa aspeto na yan, pero unfortunately, hindi, I'm not at liberty to say anything at this point. So kumbaga, nakibato na lang yan. Kung papaniwalaan niya to si Secretary John Vic, na wala pa raw, kung papaniwalaan niya si Ombudsman Boying na meron na. So kumbaga, pwede siya magsugal, pero marami naman siyang matatanungan sa PNP. Meron ba dyan? Yung dami niyang... Kung isisilbi na sa kanya, kahit yun na lang. Tama. Kahit tip na lang, kahit tip. Meron ba? Wala. Malalaman niya yun. Ngayon, pwede siya magsapalaran na... Sige nga, mukhang wala. O di, sige, tingnan natin. Ganun lang naman po yun. Kayo ho ba, sorry partner di ba ho ba nung nanalo kayo na halal kayo, no, as a senator, pero hindi pa kayo pinalalaya nun, sinesweldohan ho ba kayo nun? Yes. Dahil nung panahon naman na yon, nag-serve din ako, nagkakandak ako ng committee hearing sa loob ng detention facility. Yun nga pong pagpataas ng sweldo ng government employees, pati sundalo police, doon ko po kinandak yan sa loob ng kulungan. At so marami tayong nagawa, no? Nagpa-file kami ng bills and resolution. While in detention. Yes. Kaya nga, sabi ko nga, dalawa yung precedence nito yung kaso namin, yung sitwasyon namin ni then Senator Laila de Lima na naka-detain pero nagpa-function yung office. And yun namang case ni Senator Ping Lacson nung panahon ni DMA na kinasuhan din siya ng ng so pero nung time na yon ang naging decision ng Senado was to padlock his office at hindi na pinondohan yung kay Senator Ping. Hindi siya binigyan ng kay Senator Ping. So hindi na yung naputol yung opisina niya operating hindi na tinuloy. Tapos yung staff niya inabsorb na ng Senate Secretariat. So binadlock yun. Pero ito kasi wala kay Bato tuloy-tuloy pa rin di ba? Hindi, similar pero kay Senator Lacson kasi it took 9 months bago nag-decide yung Senate. So ngayon, yun naman ang position ni Senate President Soto na, teka, 3 weeks pa lang naman. Bago pa lang bago lang. Malay mo, biglang pumasok. Malay mo, mag-Christmas party. Nag-joke Senator, na baka daw talunin niya yung record ni Senator Ping Ilang taon ba yun? Di ba kung 9 months, di nanganak na, naging baby na. Lampasan daw niya Pero ang pinaka dito, kasi bago lang siyang elect Ngayon, sa 2028, hindi siya for election. No, hindi na. Pero by then, pwedeng mag-decide na yung Senado to expel him. Kasi kung hindi na siya nagpa-function, para sa 2028, 13 na yung kukunin, yung mananalo. Yung top 13 para hindi naman sayang yung representation ng taong bayan. Di ba? Siyempre. Kasi, yun po yun. Si Senator Bato ho ay trained in the same escape and evasion tactics sa PMA, katulad po ninyo, di ho ba? Actually, hindi nga ho tinuturo yan kasi hindi ba? Sa mga
sa mga special forces. Special operations po yan. Aba. Pero normally ang tinuturo, harapin mo yung yung problema. Di ba? Opo. Hindi, actually, hindi ibig sabihin yung escape and evasion kapag kunwari you're behind enemy lines, parang ganon. Yan po, yan tinuturo yan sa mga special forces operations, special forces, so pero ordinarily officers ang kwanyo is to hold the line, di ba? Confront the enemy, yan yung default. Oo. So ganyan. Okay, mga first line of defense dapat. Ito nga ang ironic kasi sobrang tapang-tapangan kasi nitong mga ito nung may tsapa pa sila, no? Tapos sa pagmaliliit na mga tao yung tinatapakan nila. Pero pag sila na ngayon na nasa subject dun sa same na pinagdadaanan nung ino-oppress sila, biglang magtatatago. Di ba? Pare-parehas yan. Sila Bantag, si Leonardo, ito ngayon si Bato, sisiga nito mga to nung nasa pwesto pero ngayon, wala, tanggal yung kasigaan. At hindi rin sila nahahanap pa rin hanggang ngayon, hindi Senator. Na nagpapakita. Si Bantag, hindi pa rin natin alam kung nasaan. That's now the challenge sa ating kapulisan, di ba? Hanapin natin. Kasi hindi naman pwedeng ganon-ganon na lang. Pero, to be fair to the PNP, mahirap talaga maghanap. Kasi, itong si Matubato at saka si Las Cañas, pinaghahanap talaga ni Duterte yan. Yeah. Napakalaking pwersa ginamit niya para hanapin yan, hindi naman niya nahanap. So, ganun talaga din. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Una-una, congratulate kita dahil at least pinagbigyan ng Supreme Court yung manifestation nyo na ikaw ang magdedepensa dito sa mga government officials na idinadawit nga dito sa final na case sa Supreme Court na supposedly illegal arrest sa dating presidente o Pangulong Rodrigo Duterte. Para lang ho dun sa mga non-lawyers, sa mga hindi abogado katulad namin, what does that mean? Yung significant role ninyo ngayon. Kasi dati, nag-recuse ho yung dating Solgen, di ba? Si Menardo Guevara, just by way of background, dahil hindi niya maproteksyonan ang itong mga supposedly respondents dahil naniniwala siya na walang jurisdiction ng ICC. Pero in this case, kayo ho ay nagmanifest kayo na magtutuloy ng di ba, pagdidepensa dito sa illegal arrest. Yes, oo, Danny. May unique factual background kasi si Chief Maynard Guevara, yung former Solgen, sapagkat kung maaalala natin, siya yung DOJ Secretary under President Duterte, and then tumawid din na Solgen. So, yung ICC case, nagsimula yan pa ng 2018 na nagsabi yung ICC na magsasagawa sila ng preliminary examination of the Philippine situation. So doon pa lang, at yun ay nagmula pa sa dating Solgen, si Solgen Calida, may mga submissions na ang Solgen na sinasabi na walang jurisdiction ng ICC, tapos tumawid nga kay Solgen Maynard Guevara. And then, kaya nung nagkaroon ng handover kay President Duterte sa The Hague, nagkaroon ng mga habeas corpus petitions na final yung mga anak ni President Duterte. Nag-file din si President Duterte at si Senator Bato ng petition for certiorari and prohibition. At doon sa mga kaso na iyon na inihain sa Supreme Court, sinabi ni Chief Maynard Guevara na he may not be able to effectively represent the government in those cases because of the position that the Solgen took. Dati niyang tinake that time. So, and since then naman, medyo madami na rin nangyari. Noong 2021, nagsabi rin ng ICC na hindi sila umayon dun sa posisyon ng Philippine government na sabi ng Philippine government, walang ICC jurisdiction, sabi ng ICC meron. Okay. So, ngayon, nung nag-file na ng manifestation Senator Bato, si DOJ in-endorse nila sa Solgen at ako naman, nagkaroon kami ng determination, ano yung mga kaganapan, and we thus entered our appearance. Okay. So for now, para malinaw lang, Solgen, i-represent nyo na ngayon kasi di ba nag-take over nung nawala na si Guevara sa equation,
ang DOJ na dapat. So ngayon, nag-manifest kayo at pinagbigyan kayo ng Supreme Court. Ang bali mga respondents dito, no? Di ba sila Boying Rimulya, yung dati pa siya DOJ Secretary, dito si John Vic Rimulya, tapos sila General Torre. So ang mangyayari sa Supreme Court na deliberations, kayo ang magiging counsel ng gobyerno. Ganun ba ang takbo mangyayari? Tama yun. Okay. So, ibig sabihin ho ba to, pati ho yung, let's say, yung case ho ni Bato ngayon, na naharap ho din ho sa isang arrest warrant, na until now, hindi pa rin official channel yata, at unofficial lang yung inilabas lang ho ni Boying Rimulya. Ano ho ba magiging takbo dito? Kayo ho ba dapat ho ba isurrender siya o dapat ba dumaan din sa judicial court order ito? No. So ito na nga yung final ni Senator Bato. Nag-file siya ng manifestation and motion doon sa manifestation. Nag-file siya doon sa main case na petition na final nila dati ni former President Duterte. At ito na nga yung sinagot namin na yung manifestation niya kasi, although yun ang pangalan, manifestation, pero medyo madami siyang reliefs na hinihingi. Naghihingi siya ng TRO para nga kung meron daw impending or kung totoo na merong warrant of arrest, ay bigyan na ng TRO para hindi na ituloy. Parang ito ay kapareho din ng TRO na hiningi nila dun sa main case na sinasabi ko na na-deny din naman ng Supreme Court. Na-deny na yun eh. Oo, na-deny na. So ito, yun lang naman din ang sinabi namin dun sa comment dahil pina-comment ng Supreme Court doon sa final niya na manifestation. Sinabi namin na hindi na ilahad ni Senator Bato yung unmistakable right niya kasi in fact yung mga tini-TRO kasi dapat meron ng ginawa yung government at iti-TRO mo para pigilin na ma-implement yon. So, halimbawa, example, kung may COMELEC resolution na sinasabi na disqualified yung isang kandidato, ipapa-TRO mo yon para hindi ma-implement yung resolution na yun. So, pero ibig sabihin, may resolution na naipasa. So, dito, parang pinapapigil niya pero ang wala sinabi, pa naman yung actual. Wala pa naman. And in fact, yung DOJ, sa mga pronouncements ng DOJ, nagsasabi nga sila na pinag-aaralan nila ng masusing kung ano ang dapat na approach na gawin given na ang Supreme Court recently also nag-issue sila ng rules and regulations kung paano ba i-implement yung extradition. So, please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you viewers and have a good day. Yan ang mga sinabi ng DOJ na pinag-iisipan niya. So, hindi pa natin alam kung ano ang magiging government action kung sakasakali. So, sa ngayon, puro hypothetical siya. So, mga yun, nangyayari, Solgen, in the absence of an official transmission order from the ICC, hindi nyo pa ma-anticipate kung ano yung next move. So, for now, napaka-premature na magbibigay ng TRO ang Supreme Court. Tingin nyo, kasi wala pa naman yung official na transmission, di ba? Yes. Kasi nga, yung pagpunta natin sa Supreme Court, napakaklaro doon sa mga rules ng Supreme Court, ano yung mga dapat na ine-establish ng isang petitioner kasi si Supreme Court, ano naman siya hindi natin pwedeng abusuhin yung mga remedies na inihahain natin sa Supreme Court. Kaya, sinundan lang naman namin yung ito ang mga dapat na grounds para mapagbigyan ng isang TRO at ang sinabi lamang namin ay parang walang na-establish dito. So, hindi karapat-dapat na mapagbigyan yung relief na hinihingi. Pangalawa, manifestation nga lamang ang final ni Senator Bato. Pag sinabi mo kasing manifestation, meron ka lang ini-inform, ipinapahayag sa Supreme Court. So, pero pag binasa mo naman yung manifestation niya, marami siyang reliefs na hinihingi. So, doon lamang kami nag-focus na hindi sa tingin namin tama yung hinihingi niyang remedy sa Supreme Court. So for now, Solgen, yung nakikita nyo na hindi siya ngayon nagpapakita sa publiko at saka syempre dinideprive niya yung kanyang trabaho ngayon na dapat nandun din siya sa Senado. Tingin nyo ay hindi dapat gawin yan ng isang katulad na let's say naghihintay nga ng official transmission nga ng order from the ICC? Dapat ho ba lumantad siya o lumutang siya?
Oo, siguro para sa kanya na iyon para sagutin. So siguro sa akin general statement lang na syempre kung public officials tayo at mayroon tayong trabaho kagaya ng Solgen, kung ang mandato namin is to represent the government, siguro naman kung gagawin natin yung trabaho, wala naman makakapag-komento na dapat hindi yan ang gawin mo. So yun na lang siguro na general statement na yun ang pwede kong masabi. Pero Solgen, if on the event, ito talagang very possible naman talaga na syempre wala namang sasabihin talaga may batayan si Ombudsman Boying Rimulya na merong ganyang warrant of arrest. If that will happen at talagang iserve na, ano magiging next move ninyo? Ibig sabihin, mag-a-apply ba sa kanya? Hindi naman siguro extradition treaty dahil hindi naman state ang ICC. Pero kayo ho ba dapat sumunod din siya doon sa issue na isurrender just like the case of the former president na yun na nga, wala nang kailangan hintayin na judicial court order? Oo. So mayroon kaming mga pag-aaral na dito sa extradition so yung mga paunang pag-aaral namin ay yun nga, so dapat it applies to if there is another state which is not obtaining in this case. So pero may mga pronouncements ang DOJ na pinag-aaralan kung surrender or extradition, at dahil kami nagre-represent sa kanila, so kailangan muna magkaroon kami ng pag-uusap tungkol dito, at kami naman patuloy pa rin kami nag-aaral kasi nga wala pa nga kaming comment dun sa main case, kasi yung main case in fact submitted na yun for resolution. So hindi ko pa wala pa balik kami na final na position. Doon sa warrant of arrest, wala pa. So ang pending sa Supreme Court, Solgen, yung petition for habeas corpus, yung pinile ni Salvador Panelo on behalf of the children ni Duterte, yung ba ang pending? Yes. Oo, so may mga habeas corpus, sa pagkaalala ko parang 3 yon, tapos merong petition for certiorari and prohibition, final naman ni President Duterte at saka ni Senator Bato, at ito na nga yung kaso na nag-file siya ulit ng manifestation na sinagot naman ng Solgen ngayon. So basta ang paninindigan nyo dun sa manifestation nyo, it was not an illegal arrest. Tama ba? Hindi pa yon, Danny, again dun sa manifestation kasi niya, ang hinihingi ni Senator Bato, i-compel I mean, si Duterte, si former President Duterte, kasi di ba yun ang una natin, yung pinaka main case, ang paninindigan nyo, it was kaya you're defending government, tama ang ginawa na pag-aaresto. Ganon. Oo. So DOJ ang nag-file noon, so ang position ng government ay nag-cooperate sa Interpol. So kumbaga na tama ang ginawa ng government doon sa pagka-handover kay President Duterte. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferry's channel. Thank you, viewers, and have a good day. Yun yung sinubmit ng DOJ and position of the government. Okay. And then, yun ang, gaano katagal to para humarap kayo at sa Supreme Court at talaga magkaroon ng deliberations? How long would it take? Alam mo, Danny, in fact, yung kaso na mga consolidated na yon, kaya hindi kami agad-agad nag-enter ng appearance kahit na ako ay nagsimula dito nung May 30, at submitted na siya for resolution, so wala nang galawan. And submitted for resolution na, wala nang deliberation yan. I-decide na lang ng Supreme Court, ito lang parang latest lang na yung manifestation nyo na tinanggap nila, ganun lang. Yes. So may dagdag, so siguro naman parang ang Supreme Court naman ay sunod-sunod din ang paglabas ng mga kaso na importante, so inaasahan natin na maybe soon ay lalabas na ang kanyang desisyon dito. Anong timeline natin? Mga let's say early next year? Pwede na yan lumabas? Hindi ko lang masabi, Danny, pero siguro dahil sa halaga ng mga kaso na ito, I'm sure na binibigyang pansin ng Supreme Court itong kasong ito. Ngayon itong nangyaring huling desisyon ng ICC Appeals Chamber,
na somehow binigyan na ng finality, 'di ba? Na wala nang interim release na mangyayari at susunod na yata yung jurisdiction tsaka yung medical fitness to testify. At tingin niyo ba nakatulong yung wala na yung interim release sa kaso ninyo? For now? Doon kasi sa ICC, yes. hindi na party doon ang Solgen. hindi tayo party na doon. Ang party na kasi doon ay yung mga victims. So, kumbaga, ang Solgen noon, ni-represent niya yung government nung may issue pa doon sa jurisdiction. I-resist nga natin na wala kayong jurisdiction. Subalit, nung 2021, na nag-rule sila, hindi may jurisdiction, ayun, ang naging party na man doon ay yung victims. Okay, so victims of so itong susunod na let's say jurisdiction na i-decide din, ibig sabihin wala na kayo stake doon, basta mga counsel na lang for the victims ang ano. Kasi nakikita ko lang yung senaryo na hindi na kayo aabot at pupunta sa ICC to defend the government. Hindi na. Oo, hindi na. Okay. So ang magre-representa doon katulad nila Attorney Cristina Conti, yung mga ganoon sila Attorney Andres. Tama. Kasi counsel for the victims ng mga crimes against humanity. Tama. Ayun, okay. So ang ano nyo lang, yung dito lang, para malinaw lang, no, maintindihan ng ating mga viewers, yung dito lang, yung pending dito sa petition for habeas corpus, na didepensahan nyo, at, pero yun nga lang, ang mangyayari, meron lang submitted for resolution. Anytime pala, lalabas na yung desisyon. Oo, sana. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Ito, ang topic ko ngayon sa ating kape at kwentuhan, mga kabunyog, itong tungkol kay Solicitor General Berberabe. Yun. Maganda ang ginawa ngayon ni Solgen Berberabe. Nag-file siya ng manifestation sa Korte Suprema. At sa kanyang manifestation na final sa Korte Suprema, itinuwid niya na yung dating mali ni Guevara sa kaso ni Duterte sa ICC. Ano ba yung itinuwid niya? Alam naman natin na nung panahon ni Guevara, si Minardo Guevara pa ang Solicitor General, ayaw niyang idepensa ang mga opisyal ng gobyerno na ginawang respondents nila Bato de la Rosa at ng kampo ni Rodrigo Duterte. Ang tinutukoy natin, halimbawa, si dating Secretary of Justice ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya, si DILG Secretary John Vic Rimulya, si dating PNP Chief Nicolas Torre, si dating PNP Chief Marbil, si dating Ambassador Marcos Lacanila, o ngayon ay LTO Chief. Yang mga yan ang mga pinapanagot nila Bato de la Rosa at saka ng kampo ni Duterte doon sa pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Ngayon, finailan yan ng kaso doon sa Supreme Court. Nung pagkaganyan na government officials kayo, mga government officials kayo, tapos ikinaso kayo sa korte, inireklamo kayo sa korte, ang inyong kaso ay kaugnay sa official na functions ninyo, ang magdedepensa sa inyo ay ang Solicitor General. Yan ang trabaho ng Solicitor General. Yan ang trabaho ng Solicitor General. Solgen. Kaya lang, noong si Minardo Guevara pa ang Solicitor General, mga kabunyog, hindi niya ayaw niyang depensahan yung mga officials ng gobyerno na ginawang respondents o pinapanagot ng kampo nila Duterte. Ayaw. Sabi ni Solicitor General Guevara, ni Solgen Guevara noon, hindi namin pwedeng idepensa yung mga officials ng gobyerno na yan kasi ang stand ng gobyerno sa ICC ay hindi magko-cooperate. Kapag idinipensa namin sila, magkukontradict ito sa posisyon ng OSG na hindi namin rin-recognize ang jurisdiction ng ICC. Kaya medyo ibang klase rin yung si Minardo Guevara eh. Kaya nga diba medyo napiko noon si Boying Rimulya, Secretary of Justice pa siya. Sabi niya, hindi ko maintindihan itong si Minardo Guevara, Solicitor General. Trabaho niya yon
Tapos hindi niya kami ididepensa. Parang yung ginawa namin, ginawa lang naman namin yung tingin namin, trabaho namin. Tapos hindi kami ididepensa ng Solgen. Pero sabi ni Minardo Guevara, di bale, mayroon naman akong mga lawyer sa Department of Justice, o sila na yung bahalang magdepensa sa amin. Pero mali yun, kasi yun ang trabaho ng Solgen. So ngayon, bakit natin sinabing tinama na ngayon ni Solicitor General Berberabe? Nag-file si Solgen Berberabe ng manifestation. Ito, ipakita ko mga kabunyo. Ayan. O, yan na. O, nakikita nyo? O. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila, Unbank. Rodrigo Rua Duterte and Senator Ronald De La Rosa, petitioners versus Honorable Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary et al. Respondents. So makikita nyo, ang respondents dyan ay si Bersamin bilang Executive Secretary et al. Ibig sabihin, yung iba pa. Ngayon, ang iba pa dyan ay si Boying Rimullas, SOJ noon, si DILG Secretary John Vic Rimullas, si Nicolas Torre, si Marbil, sila Canilaw, yan yon. Ngayon, anong nangyari? Dahil pinapa-comment na nga itong mga officials na ito ng gobyerno, pinapa-comment, nag-file na ngayon ng manifestation with entry of appearance. Ayan. Manifestation with entry of appearance ng Office of the Solicitor General. Ayan. Kasi, dati, ang stand ng Solicitor General, dumistansya. Ayaw niyang ma-involve dyan sa kaso na yan. Sabi ni Guevara. Kasi, ang stand daw ng Solicitor General, hindi nire-recognize ng Pilipinas ang ICC. Bakit namin sila ididepensa? Bahala silang magdepensa. So, sa ngayon, mayroon ng manifestation with entry of appearance si Solicitor General Berberabe. Ibig sabihin, nag-entry of appearance na siya na ang magdidepensa sa mga officials ng gobyerno na nireklamo kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. So maganda naman yun. Tama naman yun. Tama naman yun. Kasi kung hindi, sinong magdidepensa kay General Nicolas Torre? Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Sinong magdidepensa kay sa iba? Kumbaga, ginawa nila yan bilang trabaho nila. Bilang mga officials ng gobyerno. So, at least ngayon, tinama na ni Solicitor General Berberabe ang mali ni Guevara. Yun kasing si Guevara, talagang DDS naman yun. DDS naman talaga yun. O yan, tama ka, G. Sarbar. Certified DDS si Guevara. O ngayon, nag-manifest na at nag-enter na ng appearance niya itong si Berberabe. Ang ibig sabihin ng pag-entry ng appearance, ibig sabihin yan, siya na ang magiging abogado ng lahat ng mga officials ng gobyerno na inireklamo sa petisyon na yan nila Bato de la Rosa at ng kampo ni Duterte. Tama lang naman. Tama lang naman. Kasi yun naman talaga dapat ang trabaho ng yun ang trabaho ng Solicitor General eh. Iwan nga lang natin bakit naman nung panahon ni Guevara dumistansya siya. Parang ayaw niya. O kaya ang ginawa naman ni PBBM noon ay tinanggal si Guevara. Hindi mo pala kayang ipagtanggol ang mga tao ng gobyerno. Trabaho mo yun. Di wala na tayong naririnig ngayon kay Guevara. Ano yun eh? So, tama po kayo. Certified DDS yun. Ngayon, nandyan na si Solgen Berberabe. Ito, matino ito. Matino. Ididepensa niya na ngayon. Saka magaling ito. Magaling na dating dean ng UP College of Law. Saka, Bartap Natcher yata ito. Ang alam ko, Bartap Natcher ito eh. Itong si Solgen Berberabe. Bartap Natcher ito. Kaya magaling talaga. So tama naman, at least sa parte naman ng mga officials ng gobyerno na na-involve sa pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC, tulad nila General Nicolas Torre, mayroon na silang abogado. Mayroon na silang abogado. At sino ang abogado nila? Yung abogado talaga ng gobyerno, Solgen. Yun naman talaga ang trabaho. Kaya lang nung panahon nga kasi ni Guevara, hindi. Ang ginawa ni Guevara, nag-manifest ng
hindi kami mag-didepensa dyan. Kasi that will contradict daw sa posisyon nila sa ICC, sa Solicitor General o sa OSG na hindi nila kinikilala ang ICC. Okay? Sabi ni Rodel Daba, dapat kasuhan si Guevara, bilyonaryo yan. Basta dikit ka kidigong nyo, bilyonaryo. Actually, kung may makikitang mga dapat ikaso, alam nyo, iyang mga yan, si Guevara, si Martires, yan yung mga inabot pa ng administrasyon si PBBM sana, si Marcos. Pag upo niya, ginawa niyang sulgen si Guevara kahit naman official ng administrasyon ni Duterte, Secretary of Justice. Pag upo ni PBBM from Secretary of Justice si Guevara, ginawa niyang sulgen. Kaya lang nung maging sulgen na si Guevara, ganun na yung ganun na yung takbo ng isip. Ayaw niyang idepensa ang mga officials ng Okay. So yan mga kabunyog, tama po kayo, Shuam Paladero, yon ang dapat. Yang ginagawa ngayon ni Berberabe. Yan po yung tama. Kaya, kaya nga ang title ng topic ko, tinama na ngayon ni Soljan Berberabe ang mali ni Guevara. Okay? Sana manalo sila Berberabe dyan sa Supreme Court. Kasi siya ang mag-a-argue na dyan Nasasabihin niya, constitutional, legal, valid ang ginawa ng mga officials ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte at pag-turn over sa ICC. Yan yung magiging issue dyan. Sasagutin na ngayon yan ni Soljan Berberabe. Kasi nung isang araw, nagpadala na ang Korte Suprema ng order sa lahat ng respondents na mag-submit na ng kanilang memoranda sa Supreme Court kasi didesisyon na ng Supreme Court yung kaso. Ngayon, ang OSG, i-argue dyan ng OSG na walang mali, tama, regular, constitutional, valid yung mga ginawa nila Boying Rimulya, nila Junvic Rimulya, nila Nicolas Torre, Lucas Bersamin, Ambassador Lacanilao. Sana manalo si Soljan Berberabe sa kasong ito. Sana manalo. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Alam nyo, yung issue nung di ba si Bato, dahil natatakot na nga naaarestuhin siya, ang ginawa niya ng kanyang abogado, si Torion, mga kabunyog, ang ginawa ni Bato, nag-file sa pamamagitan ng kanyang abogado, nag-file sila ng petition sa Korte Suprema. Nag-file sila. Si Torion, ang abogado ni Bato. Ang hinihiling nila sa Korte Suprema ay mag-TRO. Kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, i-TRO. Ibig sabihin temporary restraining order. Pigilan ng Korte Suprema na arestuhin siya. O ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, pinapag-comment ang mga ahensya ng gobyerno na sangkot. Halimbawa, Department of Justice, yung PNP, Office of the Executive Secretary. Yan yung mga opisina na pinapa-comment ng Korte Suprema. Dati ang OSG pa, Solicitor General IC Guevara, ayaw ni Guevara na maging abogado ang Solgen ng mga officials ng gobyerno na nasangkot sa pag-aresto kay Duterte. Ayaw ng Solgen, kay Guevara. Kasi ang sabi ni Guevara, hindi kami naniniwala na may jurisdiction ng ICC. Yan ang posisyon ng Solicitor General. Kaya hindi kami co-cooperate diyan sa hearing na yan. Bahala na silang magdepensa. Ngayon, may bago na ngayon. Itong bagong Solgen, si Berberabe, nag-entry of appearance. At sabi ni Solgen Berberabe, ipagtatanggol na ngayon ng Solicitor General yung mga officials ng gobyerno na ginawang respondents ni Bato de la Rosa at ni Rodrigo Duterte doon sa i-final na petition sa Korte Suprema.
Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, iba na ang stand ng Solicitor General ni Berberabe. Naglabas ng statement ngayon si Torion. Sabi ni Torion, ni Attorney Torion, mali ang ginawang ito ng Solicitor General. Bakit dati ang stand ng Solicitor General hindi makikialam sa kaso na yan? Kasi ang stand nga ng Solicitor General, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya, bakit daw ngayon biglang nagbago ang desisyon ng ng Solicitor General? Masisira daw ang kredibilidad ng institusyon ng Solicitor General. Pabago-bago daw ng desisyon. Yan ang sabi ni Torion. Kumbaga para kay Torion, mas tama yung ginawa noon ni Guevara na hindi pinagtatanggol yung mga officials ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto kay Duterte. Itong ginagawa daw ngayon ni Berberabe, mali daw ito. Sabi ni Attorney Torion. Kasi sa ginagawa daw na ito, lumalabas pabago-bago ang desisyon ng Solicitor General. Kaya masisira daw ang integridad. Mga kabunyog, ito ang matindi dyan. Malaking sampal ito kay Torion at kila Bato de la Rosa. Bakit? Tinanggap na ng Korte Suprema. Yung entry of appearance, yung manifestation ni Solicitor General Berberabe na sila na uli, ang opisina ng Solicitor General na uli ang magiging abogado ng mga opisyal ng gobyerno na ginawang respondents nila Bato, nila Rosa at ni Rodrigo Duterte, tinanggap na ng Korte Suprema. So ano pang rinereklamo ni Torion? Kung mali yung ginawa ni Solicitor General Berberabe, i-deny yun ng Korte Suprema. Sasabihin ng Korte Suprema, hindi na kayo pwedeng magbago ng posisyon kasi mayroon ng posisyon yung dating Solicitor General na hindi makikialam sa kasong ito. Dahil nakapag-register na ng ganong posisyon ang Solgen, hindi na pwedeng bawiin yon. Hindi naman ganun ang naging desisyon ngayon ng Korte Suprema. Ang ginawa ng Korte Suprema ngayon, tinanggap yung manifestation ni Solicitor General Berberabe. O di kaya malaking sampal na naman ito kila Torion. Lagi nilang talo sa kaso. Alam nyo, itong mga kampo ni Duterte, doon sa ICC talo si Kaufman. Dito na naman talo na naman itong si Torion. O di ba? Ang una, ang motion ni Torion, bigyan daw sila i-compel ng Korte Suprema si Boying Rimulya na i-produce yung notice ay yung warrant of arrest. Ay sabi ng Korte Suprema, wala pa nga daw. So wala namang ipoproduce. Pangalawa, ito na naman, kinukontra na naman ni Torion yung pagbabago ng Solicitor General ng posisyon. Dati nga kasi, ang dating Solgen si Guevara, hindi ipinagtatanggol yung mga opisyal ng gobyerno. Parang bahala kayo, basta kami hindi namin kayo ipagtatanggol. Pero ngayon, yung bagong Solgen si Berberabe, nag-file na ng manifestation with entry of appearance. At tinanggap na yan ng Korte Suprema. Di sampal ngayon ng malaki. Sampal ngayon ng malaki. Mga kabunyog. Malaking sampal kila, kila Torion. Kasi yung sabi ni Torion, nakakahiya daw ang Solgen pabago-bago ng posisyon. Hindi. Mas gusto nga ng mamamayang Pilipino at mas nabalik nga ang respeto sa Solicitor General sa ginawang ito ng Solgen. Sa totoo, mas walang respeto at walang integridad ang Solicitor General nung panahon ni Guevara. Kaya dispalinghado ang argumento nito ni Torion. Ang sabi ni Torion, mali daw ngayon itong posisyon ni Berberabe. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Kasi nakakahiya daw, wala ng integridad ang Solicitor General. Baliktad. Mas may kredibilidad at integridad ngayon ang Solicitor General kaysa nung panahon ni Guevara. Di ba, mga kabunyog? Alin ba ang mas tama? Yung posisyon noon ni Bernardo Guevara nang siya pa ang Solgen na hindi ipagtatanggol ang mga opisyal ng gobyerno na involved doon sa pag-aresto kay Duterte? O ito ngayon na bagong Solgen
na ipagtatanggol niya na ang mga opisyal ng gobyerno. Mas tama ito. Solicitor General ka, ikaw ang pinakaabogado ng gobyerno, hindi mo ipagtatanggol yun. O. Kaya lang, siyempre, ayaw ni Torion yung ginawa ngayon ni Solicitor General Berberabe kasi matatalo na naman siya dito kay Berberabe. Magaling pa naman na abogada ito. Ha? kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo, ang sabi ni Torion, nakakahiya daw ang Solgen, pabago-bago ng posisyon. Hindi. Tama lang na magbago ng posisyon ng Solgen ngayon para i-correct yung dating error ni Guevara. Ha? O ngayon, ang pinakamalaking sampal kay Torion, tinanggap na ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pumayag ang Korte Suprema na magbago ng posisyon ang Solicitor General. Ha? Tinanggap na eh. Kung mali yung gunawa at hindi pwede, hindi sana tinanggap. Ba't tinanggap ng Korte Suprema? Ibig sabihin, pwede. So ngayon, doon sa argumento ni Torion na humihingi ng TRO, simple lang ang sabi ng Solicitor General ni Berberabe, speculative naman yan. Masyado namang maaga ang paghiling ninyo ng TRO. Wala pa nga, hindi pa naman lumalabas yung ICC arrest warrant, sabi-sabi pa lang. Tapos ngayon, humihingi na kayo ng TRO. Yan eh, masyadong speculative daw yung kahilingan na yan ni Bato. Oo nga naman. Ha? Parang grabe naman ang takot ni Bato. Hindi pa nga lumalabas yung ICC arrest warrant. Humihiling na ng TRO. Kaya nakakahiya lalo itong sila Torion. Mga kabunyog, mga kababayan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.